Ang isang may bahay daw ay kayang gawin ang lahat para manatiling buo ang kanyang pamilya. Isasakripisyo ang lahat upang hindi sila magkahiwa-hiwalay at handang manghiram ng oras para lamang hindi siya maiwan ng taong pinangakuan siya ng habang buhay. Dear Papa Dudut, wala raw buhay mag-asawa ang hindi dumadaan sa mga matitinding pagsubok. Pero hanggang saan nga ba tayo dapat lumaban? Hanggang kailan natin dapat ipaglaban ang pagmamahal na nararamdaman natin? At kailan natin masasabi na kailangan na nating sumuko dahil tayo na ang talo sa laban at pagsubok na ito? Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maria. 34 years old, nakatira dito sa Pampanga at may negosyo na iba't ibang klase po ng mga halaman. Bukod sa pagtatanim ay hobby ko na rin talagang makinig ng mga drama sa YouTube. Pwera bola, pero ang channel nyo talaga ang pinaka-paborito ko sa lahat. Nakaka-inspire naman kasi talaga ang mga kwento na inyong binabahagi sa gabi-gabi. Pati na rin ang mga komento na ibinibigay ng ating mga kastorya para sa inyong letter sender. Kaya naman naisipan ko na rin magpadala ng sulat ko para na rin humingi ng payo sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Meron nga po pala akong asawa, Papa Dudut. Rainier po ang pangalan niya at isa siyang agricultural engineer. Nagkakilala din kami dahil din sa mga halaman 8 years ago. Mahilig kasi ako sa iba't ibang klase ng halaman at bulaklak. At ganoon din siya kaya kaagad kaming nagkasundo hanggang sa maging kami na nga po, Papa Dudut. 4 na taon din kaming naging magkarelasyon noon bago kami nagpakasal. At nang makasal kami at magsama sa iisang bubong ay naramdaman ko na mas lalo naming minahal ang isa't isa. Naging masipag na asawa si Rainier at ako naman ay masasabi ko na naging mabuting may bahay niya. Wala po akong trabaho o business noon dahil ang gusto ni Rainier ay pagtuunan ko ng pansin ang pag-aalaga sa mga anak namin. Nung una ay ayos lang naman sa akin ang maging taong bahay. Pero pumasok din talaga sa isipan ko ang magtrabaho lalo na at lumalaki na ang mga gastusin sa bahay. Rainier, naisip ko lang, paano kaya kung maghanap ako ng trabaho pagkatapos kong makapanganak? Suhestyon ko sa asawa ko. Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Rainier. Hindi naman sa nababagot na ako dito pero sa totoo lang medyo lumalaki na kasi ang gastos natin sa bahay. Ang gusto ko sana ay makatulong kahit na papaano, tugon ko. Pero alam mo naman na mas gusto kong matutukan mo ang mga pag-aalaga sa mga anak natin. At magagawa mo lang yon kung palagi kang nandito sa bahay. Ang wika niya. Paano kung mag-business na lang ako? Mga iba't ibang klase ng halaman sa kabulaklak. Malaki naman ang bakura natin. May space doon para makapagtanim ako. Saka para makapagbenta ng mga halaman. Suhestyon ko pa. Pwede naman, maganda yung naisip mo. Tugon niya. At least hindi ba? Kahit nandito ako sa bahay, may pinagkakakitaan ako. Maasikaso ko kayong mabuti ng mga anak natin. Pati na rin yung magiging negosyo. Dagdag ko pa. Sige mahal, pag-usapan natin ang bagay na ito pagkatapos mo mga anak. Susuportahan kita sa gusto mong gawin basta sa ngayon, mas gusto ko na mas mag-ingat ka at ang baby natin dito sa tiyan mo. Ang wika naman ni Rainier. Papa Dudut, na isilang ko naman po ng maayos ang pangalawang anak namin ng asawa kong si Rainier. At gagaya ng napag-usapan naming plano ay lumipas lamang ang halos 1 taon. Mula nang makapanganak ako ay pinayagan niya na akong simulan ng negosyo na matagal ko na rin gustong gawin. Napaka-supportive po talaga ng asawa ko dahil sinamahan niya po ako sa mga seminar na kailangan kong puntahan para matutunan ang pagsisimula ng business ko. Habang ang mga anak namin ay inaalagaan ng biyenan ko. Kasama ko rin siya sa pagbili ng mga gamit na kakailanganin ko hanggang sa mga mismong halaman na aalagaan ko.
Doon ko talaga naramdaman na mahal niya ako, Papa Dudut. Pati na po ang mga anak namin. Dahil kahit busy siya sa trabaho ay umahanap siya ng paraan para makapag-bonding o maalagaan ang mga anak namin. Kapag pagod ako mula sa ginagawa kong pagtatanim o pag-aayos ng mga halaman at nasa bahay si Rainier ay siya na ang nagpipresenta na mag-asikaso o mag-alaga sa mga anak namin para makapagpahinga naman daw ako. Kaya lang, Papa Dudut, ay bigla pong na-assign sa malayong lugar para sa trabaho ang asawa ko. Na-assign siya sa isang probinsya para doon mag-opisina at pag-aralan ang bagong lupa na nabili ng kanilang kumpanya. Kailangan niya tuloy na saglit na malayo mula sa amin ng mga anak ko. Rainier, paano kaya kung sumama na lang kami ng mga anak natin sa iyo? Suhestyon ko habang nag-aayos kami ng mga gamit na dadalhin niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Rainier. Doon na lang din kami ng mga anak natin sa probinsya kung saan ka pupunta. Tapos umupa na lang tayo ng bahay na malapit sa pinagtatrabahuhan mo para hindi na tayo magkalayo-layo pa. Sagot ko. Mahal, hindi ba pinag-usapan na natin to na kapag sumama kayo sa akin, baka mahirapan na mag-adjust ang mga bata. Pati na rin ikaw kasi wala kang makakatulong sa pag-aalaga sa mga bata dahil hindi naman pwedeng sumama sa atin si Mami. Saka paano ang negosyo mo ng mga halaman dito kapag umalis ka? Sinong maiiwan at mag-aalaga sa mga halaman mo? Paliwanag pa niya. Ngayon pa lang kasi nahihirapan na ako, Rainier. Wala nang makasal tayo, ngayon lang tayong magkakalayo ng ganito katagal. Medyo naluluhang wika ko. Kaya na nga sinasabi ko Ayoko nakikita kang umiiyak. Kaya ayoko talagang pinag-uusapan natin tong pag-alis ko. Nangako naman ako, hindi ba? Palagi akong tatawag at magvi-video call sa inyo ng mga anak natin kahit araw-araw pa. Tapos uuwi din naman ako tuwing katapusan ng buwan. Kaya huwag ka nang malungkot, please. Lalo lang din kasi akong nahihirapan Ang sabi naman niya. Sorry. Sabi ko hindi ako iiyak Hindi ko lang talaga mapigilan ang turan ko. Huwag kang mag-alala, Maria. Kung iniisip mo na baka gumawa ako ng mga kalokohan doon ay hindi mangyayari yon. Pangako, mahal na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Pangako niya sa akin. Mahal na mahal din kita, Rainier, sobra, kaya ibibigay ko sa iyo ang buong tiwala ko. Tugon ko. Papa Dudut, malaki naman po talaga ang tiwala ko sa asawa ko kahit noong magkasintahan pa lamang kami. Tahimik naman kasi ang naging relasyon namin noon at kahit kailan ay hindi siya gumawa ng kalokohan. Pero syempre hindi niyo pa rin po maaalis sa akin ang matakot dahil yon talaga ang unang pagkakataon na magkakalayo kaming dalawa. 5 taon ang kontrata na itatagal niya sa Cagayan de Oro. Pero ang sabi naman niya ay kada buwan ay meron siyang 1 linggo na pahinga na gagamitin niya para makauwi sa amin at makasama namin siya. Sa totoo lang ay hindi ko rin talaga maintindihan ang kaba na nararamdaman ko, Papa Dudut. Hindi ko po may paliwanag pero may kakaibang takot talaga ako na nararamdaman. Inisip ko na lang noon na masyado lang akong napaparanoid dahil yon nga ang magiging unang beses na maghihiwalay kami ng matagal-tagal. Hindi ko naman talaga ugali na bantayan ang mga bawat kilos niya. Pero para sa akin kasi ay iba pa rin yung palagi kaming magkasama. Yung araw-araw siyang uuwi sa bahay at gabi-gabi ko siyang makakatabi sa pagtulog. Iba pa rin yung nararamdaman ko sa bawat oras na ako lang ang nag-iisang babaeng pinakamamahal niya. Papa Dudut, sa unang taon ng setup naming pamilya ay naging maayos naman ang lahat. Maganda kasi ang takbo ng negosyo ko at si Rainier naman ay tumutupad sa usapan namin na palagi siyang tatawag at uuwi siya bago magkatapusan ng buwan. Sa unang buwan na yon ay naging masaya pa rin kami kasi medyo LDR na ang relasyon naming dalawa. Tuwing uuwi siya noon ay ramdam ko kung gaano niya ako namimiss dahil sa tagal ng mga halik na ibinibigay niya sa akin.
at sa higpit ng yakap na ginagawa niya bago kami matulog. Malambing din siya sa mga anak namin at talagang buwabawi siya sa pag-aalaga sa mga ito. Hindi siya yung tipo ng uuwi lang sa bahay para magpahinga. Ang isang linggo sa isang buwan na pinag-i-stay niya sa bahay namin ay palagi niyang inuubos sa paglalambing sa akin at pakikipaglaro niya sa mga anak namin. Kaya nga naging kampante talaga ako kahit na medyo matagal-tagal kaming nagkakalayo. Siguro nga ay may mali din ako sa part na sobra ako naging kampante sa sitwasyon namin, Papa Dudut. Hindi ko matandaan kung kailan eksak nagsimula o paano nangyari na unti-unti nang nanlamig sa akin ang asawa ko. Hindi na siya tumatawag sa akin araw-araw kapag nasa Cagayan de Oro siya. Nabawasan na rin ang mga lambing niya sa akin at madalas ay naging mainit na rin ang kanyang ulo kapag nasa bahay siya. Ni hindi na kami nakakapagkwentuhan o nakakapag-usap ng matagal. At ang mas malala pa po doon, Papa Dudut, ay hindi na siya tumatagal ng 1 linggo sa bahay namin. Madalas kahit 4 o 5 araw pa lamang siyang nakakapagbakasyon ay umaalis na kaagad siya at syempre trabaho niya ang palagi niyang dinadahilan sa akin. Alam mo, habang tumatagal, hindi ko na maintindihan kung bakit paikli na ng paikli ang mga oras at araw na inilalagi mo dito sa bahay. Pag-uusisa ko. Kakauwi lang niya kasi kahapon tapos ay bigla niyang sinabi na kailangan na niyang umalis mamaya. Kailangan ko na naman bang magpaliwanag? Paulit-ulit naman tayo dito eh. Pinapabalik na ako ng boss ko sa trabaho dahil nag-sick leave yung isang kasama ko. Tugon niya. Naka-sick leave na naman siya? Yung totoo, Rainier, malala na bang sakit ng katrabaho mo at kailangan niyang paulit-ulit na umabsent sa trabaho dahil sa sakit niya? Baka naman malapit na siyang mamatay kaya palagi siyang nagsisick leave. Muling pag-usisa ko. Alam mo, para kang bata mag-isip. Ano ba yung mga sinasabi mo? Inis na ring tanong niya. Bakit? Totoo naman, hindi ba? Hindi ka na tumatagal ng 1 linggo dito sa bahay natin. Hindi ka na nga nakikipaglaro sa mga anak natin. Panunumbat ko sa kanya. Pati ba naman ang malit na bagay na yan? Pagtatalunan pa natin? Wika niya. Dapat ba hindi? Rainier, may responsibilidad ka pa rin naman dito sa bahay. Sa mga anak mo at lalo na sa akin. Inis na sabi ko. So ayun, lumabas din. Hindi ka lang napagbigyan sa kama, pumuputa ka na dyan. Napapailing na komento niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Wala naman akong pakialam kahit na hindi tayo magromansahan sa gabi. Ang sa akin lang, magbigay ka naman sana kahit kaunting oras lang sa amin ng mga anak mo. Hindi yun nandito ka nga sa bahay, hindi naman namin maramdaman na kasama ka namin. Kaagad na depensa ko pero hindi rin siya nakinig sa mga himutok ko sa kanya. Papadudot nang lumabas ng bahay si Rainier ay hindi ko rin siya natiis at ako na ang nagpatuloy na mag-ayos ng mga gamit niya. Kumuha na lamang ako ng ibang pantalon at nilagay sa loob ng bag niya. Kaya lang, Papadudot, habang inaayos ko ang mga gamit ng asawa ko ay nakakita ko ng isang cellphone na nasa loob ng kanyang bag. Nakalagay pa yon sa may pinakasulok ng bulsa ng bag niya na parabang tinatago. Nang mga oras na yon ay nakaramdam na naman ako ng kakaibang kaba. Nanginginig pa nga ang kamay ko na inon ang cellphone na yon. Wala yung password at wala rin kahit na anong laman ng tawag o kaya text. Kaya ginawa ko ay tinext ko ang sarili kong number at pagkatapos ay dinilit ko ang text sa sent items ng folder. Ibinalik ko ng maayos ang cellphone sa loob ng bag kung saan ko yon nakita at nang makauwi si Rainier ay umarte ako na parang walang nangyaring kakaiba. Nagkaayos naman din kami ng araw na yon dahil siya na ang humingi ng sorry sa akin. Alam ko naman na wala akong kahit na anong nabasa na mali mula sa nakita kong cellphone niya dahil wala nga yung laman na text o tawag. Pilit ko noong kinukumbinse ang sarili ko na baka para sa trabaho niya ang cellphone na yon. O kaya ay ibang bagay pa. Pero Papadudot, alam ko rin na meron ng maling nangyayari sa relasyon naming dalawa.
Kaya nang kinabukasan na umalis si Rainier ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maiyak. Naiyak ako sa takot at sakit na nararamdaman ko noon. Nasaktan ako kahit wala pa akong kahit na anong napapatunayan. At sobra akong natakot noon na maging totoo ang lahat ng hinalang tumatakbo sa isipan ko na mga oras na yon. Hindi pwedeng mawala si Rainier sa amin. Ayokong hiwalayan ako ng asawa ko at mas lalong ayokong mawala ng tatay ang mga anak ko. Hindi po pwede. Hindi ako papayag at hindi ko yon kakayanin. O hello Maria? Bakit tumawag ka gabing-gabi na? Tanong ni Ron nang sa wakas ay masagot niya ang tawag ko. Anong bakit ako tumatawag sa buong araw ngayon ni isang text o tawag? Wala akong natanggap mula sa iyo. Malamang tumatawag ako sa iyo dahil nag-worry ako na baka kung ano nangyari sa iyo. Inis namang tugon ko. Hindi ba nag-send ako ng text sa iyo kanina? Nagtatakang tanong niya. Bakit hindi mo tingnan ang sent items ng cellphone mo para malaman mo kung may text ka ba sa akin? O wala para sa araw na ito? Tugon ko pa. Sorry na Maria. Ano kasi? Nandito pa kasi ako sa trabaho kaya sobrang busy pa ako. Bigla na noong buwaba ang boses niya. Mag-aalas 11 na ng gabi nasa trabaho ka pa rin? Ano ba talagang tinatrabaho mo dyan Rainier ha? Naiinis na tanong ko. Maria pagod ako dito ha. Huwag mo akong simulan. Banta pa niya. Pagod din naman ako dito sa bahay natin sa pag-aalaga ng mga bata at sa pag-aasikaso ng negosyo kong mga halaman. Ang sa akin lang naman, bigyan mo naman sana kami ng kaunting oras ng anak mo habang pagkatapos ng trabaho mo. Sabi ko sa kanya. Ang kulit mo naman Sinabi ko na nga na nandito pa ako sa trabaho hindi ba? Paano ko kayo isisingit ng mga bata? Saka pwede ba? Huwag mong dinadahilan ng mga anak natin dahil sigurado naman akong tulog na ang mga yan sa ganitong oras. Ang wika niya. Oo, nakatulugan na nila ang kakahintay ng tawag o video call mo. Inis na panunumbat ko. Manunumbat ka na naman ba? Na hindi ko ginagawa ang responsibilidad ko bilang tatay? Ay nako, mabuti pa Maria bukas na lang tayo mag-usap kapag malamig na pareho ang ulo nating dalawa. Ibababa ko na ang tawag. Bye, ang sabi niya bago binaba ang tawag na yon. Ganon madalas ang nangyayari kapag wala siya sa bahay Papa Dudut. Ni hindi niya man lang binibigyan ng oras na makausap sa tawag ang mga anak namin. Hanggang sa maisipan ko na siyang tawagan gamit ang bagong SIM card na binili ko. Hello? Bate ng isang boses na batang lalaki sa kabilang linya. Hello, sino to? Tanong ko habang may kung anong kaba sa dibdib ko. Si Tonton po, kayo po. Ano pong pangalan ninyo? Si Daddy po ba ang kailangan nyong makausap? Tanong naman niya. Oo sana nandyan ba siya? Ang wika ko habang pilit na nilalabanan ng kaba ko. Naku, kakapasok lang po niya sa banyo. Maliligo na po yata siya. May ibibilin po ba kayo? Tanong niya. Wala naman. Tonton, may tanong sana ako sa iyo ha. Anong pangalan ng daddy mo? Pigil ang mga luha na tanong ko. Rainier po ang pangalan niya. Kayo po, ano pong pangalan ninyo para masabi ko po na tumawag kayo? Hello? Hello, nandyan pa po ba kayo? Hello? Tuluyan na akong hindi nakapagsalita noon dahil sa kaba at sakit na nararamdaman ko. Papa Dudut, parang gumuho ang mundo ko nang makumpirma ko na totoo ang lahat ng hinalang tumatakbo sa isipan ko. Hindi ako makapaniwala na magagawa akong lokohin ni Rainier, na magkakaroon siya ng anak sa ibang babae. Napatanong ako sa sarili ko noon kung saan ba ako nagkulang bilang asawa niya. Kung ano ba ang dahilan kung bakit naghanap siya ng ibang babae. At ano ang nagtulak sa kanya para lokohin niya ako. Walang katumbas ang sakit na nararamdaman ko ng araw na yon, Papa Dudut. Para bang pinipiga ang puso ko at nahihirapan akong huminga. Hindi ko magawang umiyak ng malakas dahil ayokong magising ang mga anak ko.
Ayoko ring tumawag sa mga biyenan ko o sa mga magulang ko at magsumbong sa kanila tungkol sa mga nalaman ko dahil gusto ko pa sanang magkausap muna kami ni Rainier, Papa Dudut. Gusto kong malaman sa kanya ang katotohanan at umaasa ako na magkakaayos pa rin kami na sa oras na papiliin ko siya. Kung ako o yung babae niya ay ako ang pipiliin niya. Dahil ayoko talaga siyang mawala sa akin, Papa Dudut. Ayokong masira ang pamilya namin kaya gagawin ko ang lahat para manatili kaming buo, Papa Dudut. Papa Dudut, nang makatanggap ako ng tawag mula kay Rainier, kinabukasan ay nagpanggap ako na walang nangyari kahit na ano. Hindi ko pinahalata sa kanya na alam ko na ang tungkol sa tinatago niyang kalokohan. Hindi ko rin siya kinumpronta tungkol sa batang nakausap ko na sigurado akong anak niya. Umarte akong walang kahit na anong nalaman tungkol sa pangangaliwa niya sa akin. Napakahirap dahil sa ilang araw na magkausap kami sa tawag ay text o video call ay pinapakita ko na okay lang ako. Kahit na gustong gusto ko nang umiyak habang kausap ko siya ay pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Hinayaan ko na lamang din kahit na hindi na siya tumawag pa sa buong araw. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin habang nasa trabaho o sa bahay ng babae niya. Sinakyan ko ang lahat ng sinabi niya tungkol sa pagkabisi niya sa trabaho. At ang pilit kong pinaparelax ang sarili ko at sinasabi na kailangan kong makausap ng personal si Rainier. Hindi ko siya aawayin at magkakaayos kaming dalawa. Maayos namin ang lahat sa relasyon at pamilya namin dahil alam ko na ako at ang 3 anak niya ang pipiliin niya sa huli. Pero tuluyan ko na rin hindi napigilan ang sarili ko. Tumawag ako isang beses doon sa isang number mo. Yung cellphone na tinatago mo sa akin. At nakausap ko lang naman ang anak mo. Tonton ang pangalan niya, hindi ba? Pigil ang mga luhang pag-uusisa ko. Nakita kong saglit niya ang pagkatulala sa akin bago siyang muling nakapagsalita, Papa Dudut. Ikaw yung babae na kausap niya? Na bigla na lang nawala sa kabilang linya? Tanong niya. Ako nga yun. Ngayon ikaw naman ang sumagot sa tanong ko. Anak mo ba talaga ang batang yon? Naiiyak na ang tanong ko bago siya tumango. Maria, sorry pero hindi ko naman alam na nabuntis ko noon sila Arnie. Pag-amin niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Saka sino ba ang buwisit na La Arnie na yon? Naiiyak na muling tanong ko. Siya ang naging huling girlfriend ko bago tayo nagkakilala. Nagkahiwalay kami kasi kinailangan niyang umuwi ng probinsya nila at pagkatapos noon ay hindi na ulit kami nagkausap. Hanggang sa heto na nga, nagkita kami sa Olongapo at doon niya sinasabi sa akin ang lahat ng tungkol kay Tonton. Tugon niya. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin ang tungkol dito? Rainier, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Nagsasama na ba kayong dalawa sa Olongapo? Siya ang dahilan kung bakit hindi ka madalas na umuuwi dito sa bahay? Dahil nagsasama na kayo ng lintik na La Arnie na yon? Pag-uusisa ko pero hindi ka agad siya nakasagot. Bakit hindi ka sumasagot? Sabihin mo sa akin ang totoo, Rainier. Rainier? Ako pa rin naman ang mahal mo, hindi ba? Ako pa rin naman ang pipiliin mo, hindi ba? Rainier, magsalita ka. Sagutin mo ang mga tanong ko. Naiiyak ng tanong ko. Siguro mas mabuti kung sa ibang araw na lang natin to pag-usapan. Aalis muna ako at sa bahay ni na mami muna ako tutuloy. Paalam niya sa akin. Hindi ka aalis. Pag-uusapan natin to ngayon. Aayusin natin ang lahat sa ating dalawa. Hindi ka aalis ng bahay natin. Pagpigil ko sa kanya. Papa Dudut, hindi na nga nagpapigil pa si Rainier na umalis ng bahay namin. Nagising na nga rin ang mga anak namin at tinanong nila kung bakit raw ako umiiyak. Tinanong din nila kung nasaan ang papa nila dahil alam nila na yun ang araw nga ng pag-uwi ni Rainier.
Pero pilit akong kumalma at nakangiting sinabi sa kanila na kinabukasan pa darating ang papa nila. Umasa rin talaga ako noon, Papa Dudut, na uuwi si Rainier sa bahay namin kinabukasan. Na magkakausap kami at kagaya ng paulit-ulit kong ipinagdarasal, ako ang pipiliin niya at ang mga anak namin. Pero hindi po yun nangyari dahil lumipas na ang isang linggo ay wala pa ring Rainier ang bumalik sa bahay namin. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay hindi ko isusuko ang relasyon namin ni Rainier nang hindi ako lumalaban. Kaya gumawa ako ng paraan para malaman kung saan siya sa Olongapo tumutuloy. Tumawag ako sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Sinabi kong nasa Olongapo na ako at kailangan kong sunduin si Rainier sa bahay na tinutuluyan nito dahil nasa ospital ang mami niya. Binigay ng kumpanya nila ang address ni Rainier nang sabihin ko rin na hindi ko siya makontak. Hindi na ako nagdalawang isip pa, Papa Dudut. Nang dumating sa bahay ang kapatid ko na hinabilinan kong magbantay muna sa mga anak ko ay nagmamadali na akong umalis para puntahan si Rainier. Nakaharap ko sila Arnie at nung umpisa ay nakiusap ako sa kanya. Nalayuan na niya ang asawa ko. Pero nagmatigas siya dahil siya naman daw talaga ang unang minahal ni Rainier. Maria, una sa lahat ay ayoko talagang makasira ng pamilya. Kaya nga kahit kailan ay hindi ko pinaalam noon kay Rainier ang tungkol sa anak naming dalawa. Dahil ayoko magulo ang relasyon ninyong dalawa. Hanggang sa magkita nga kami dito sa Olongapo nang hindi sinasadya. At pagkatapos noon ay hindi na niya ako tinigilan. Siya nang nanuyo sa akin, nang ulit sa akin at nagsabi na magsama na kaming dalawa. Ang kwento pa nila Arnie. Napakasinungalin mo. Ang galing mong gumawa ng kwento. Sa tingin mo talaga ay maniniwala ako sa lahat ng mga sinabi mo? Na mas pipiliin ka ng asawa ko? Galit na tanong ko. Ilang beses kong pinakiusapan si Rainier na itigil na namin ang kung anuman ang relasyon naming dalawa. Sinabi ko sa kanya na bumalik na lang sa'yo at sa mga anak ninyo dahil alam ko namang mali eh. Mali ang lahat sa aming dalawa, tugon niya. Mali talaga dahil kabit ka lang at kahit kailan hindi magkakaroon ng karapatan ng walang kwenta mong anak sa buhay ni Rainier, ang wika ko. Huwag mong idadamay ang anak ko dito dahil si Rainier na mismo ang nagsabi noon na kung nalaman niya lang daw kaagad ang tungkol kay Tonton ay hindi kanya pakakasalan. Sigaw na rin nila Arnie. Napakasinungalin mo talaga. Hindi totoo ang lahat ng sinabi mong babae ka. Sigaw ko na dahilan para lumabas ng bahay na yon si Rainier. Maria, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Rainier. Rainier, please umuwi na tayo. Pakiusap ko sa kanya. Hindi pa ba malinaw sa iyo ang lahat? Maria, ayoko na. Ayoko na sa iyo at sa relasyon nating dalawa. Tatapatin na kita. I'm sorry pero mahal ko talaga sila Arnie. Tugon niya sa akin. Paano ako at ang mga anak natin? Rainier, please, wag mo namang gawin sa akin to. Isipin mo naman ang mga anak nating dalawa. Kung gusto mo kahit na umuwi ka na lang ng paminsan-minsan sa bahay. Basta huwag ka lang makikipaghiwalay sa akin. Umiiyak pa na sabi ko. Ano bang sinasabi mo? Nagtatakang tanong niya. Okay lang sa akin kahit na mas madalas ka dito sa bahay ng kabit mo. Basta hindi malalaman ng mga anak natin ang tungkol sa kanya. Basta uuwi ka pa rin sa bahay natin at susubukan ulit nating ayusin ang lahat. Rainier, please. Ayoko magkahiwalay tayo. Muling pakiusap ko sa kanya. Pag-iisipan ko. Pero umalis ka muna sa bahay na ito, Maria. Hintay mo na lang ang tawag ko sa iyo. Utos niya sa akin. Papadudod sumunod ako sa sinabi ni Rainier. Umalis kagad ako sa bahay na yon at bumiyahe pabalik ng Maynila. Kagaya ng dati ay hindi ko na pinaalam sa pamilya ko o pamilya ni Rainier ang tungkol kay Arnie o Tonton. At pagkalipas nga ng ilang araw ay umuwi si Rainier sa bahay namin at parang walang nangyari na kahit na anong gulo mula sa Olongapo.
Pinigilan ko rin ang sarili ko na awayin siya noon, Papa Dudut. Inasikaso ko na lamang siya na para bang wala siyang kahit na anong ginawang kasalanan sa akin. Isang beses ay pinag-usapan namin ang setup naming dalawa at sinabi niya na hindi niya kami iiwanan ng mga anak namin basta hindi ko sila guguluhin nila Arnie. Isang linggo siya sa bahay kasama namin at ang 3 linggo ay sa Olongapo kasama sila Arnie. Hindi madali para sa akin ang pumayag sa gusto niyang mangyari, Papa Dudut. Pero wala naman akong ibang pagpipilian. Ayokong mawala sa akin o sa amin ng mga anak ko ang asawa ko. Kaya sumang-ayon na lamang ako sa gusto niyang mangyari. Yung paghahatian namin nila Arnie ang oras at panahon niya. Kaya nga lang, Papa Dudut, ay napapatanong ako sa sarili ko. Kahit sabihin na natin na sila Arnie talaga ang unang minahal ni Rainier, ayoko pa rin ang legal na asawa. Kami na mga anak ko ang legal na pamilya ni Rainier, pero bakit parang ako pa ang nangihiram sa asawa ko mula sa kabit niya? Mas marami kasi siyang oras na inilalagi kinala Arnie, pero hindi ko naman magawang magreklamo dahil nauuwi lamang sa matinding pag-aaway namin ni Rainier ang lahat. At palagi niya rin akong tinatakot na kung hindi daw ako kontento sa pagsustento niya sa mga anak namin at paminsan-minsan na pag-uwi sa bahay ay mabuti pa raw na maghiwalay na lamang kami, na syempre ay hindi ko hinayaan na mangyari dahil ayoko talagang mawala sa akin ang asawa ko. Ayoko masira, Papa Dudut, ang pamilya namin, kaya kahit ako pa na legal na asawa ang nanghihiram ng oras at panahon mula sa kabit ng asawa ko ay ayos lamang. Ang mahalaga para sa akin ay matatawag ko pa ring buo ang pamilya ko. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay mahigit 1 taon na rin ang nakakalipas mula nang pumayag ako sa gustong mangyari ni Rainier. Kaya lang ay nakarating na rin sa mga magulang ko nitong nakaraan lamang ang tungkol kay La Arnie at sa anak nito. Galit na galit sila kay Rainier, pati na rin sa akin. Bakit daw pumayag ako na ginaganito ng asawa ko? Dapat daw ay idemanda ko sila dahil masyado na nila akong kinakawawa. Nang dahil po sa pamilya ko ay unti-unti na po akong naguluhan, Papa Dudut, sa kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko na nga bang putulin ang katangahan ko sa pagpapakamartir para kay Rainier? O mas dapat na hayaan ko na lamang ang nangyayari dahil at least matatawag pa rin kami ng isang buong pamilya ng ibang tao? Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko at sana po ay matulungan ninyo ako sa kung ano ang dapat kong gawin sa buhay ko. Lubos na gumagalang, Maria. Maraming salamat, Maria, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Wala naman talagang mali sa pagmamahal, lalo na sa pagsasakripisyo ng mga bagay para lamang magkaroon tayo ng isang buo at masayang pamilya. Pero kung aalisan mo na ng respeto ang sarili mo ay doon na papasok ang salitang mali sa ginagawa mo. Ang pagmamahal kasi ay give and take yan. Hindi yung ikaw lang ang nagbibigay. Huwag mo ring hayaan na dumating ang panahon na mga anak mo naman ang mawala ng respeto dahil sa pagbaba mo sa sarili mo. Hindi masama na bumitaw, lalo na kapag naaagrabyado ka na. Kaya sana'y piliin mo pa rin na maging malaya kasama ang mga totoong tao na nagmamahal sa iyo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat sa inyo, mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories,
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.